pa rin ng internet traffic bukas. Makakausap po natin si Ginoong Ronald Gustilo. Siya po ay national campaigner ng Digital Pinoys. Good morning po, Sir Ronald. Good morning! Good morning po, Sir Rander. Good morning, Ma'am Angel. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Opo, nabalitaan nyo na po itong DDoS tomorrow, sir? Yes po, minomonitor po natin yung mga usap-usapan po patungkol dito. At nakikita naman po natin, alam nyo, isa naman po itong yung petsa kasi bukas, yung November 5 ay isang significant day din po talaga para ho dun sa mga tinatawag na hacktivist. So last year ginawa na po nila ito, and we are seeing some chatter din na talagang pwede ho nilang ulitin bukas. Sir Ronald, kanina nakapanayam namin ng DICT ang sinasabi nga na hindi naman dapat mangamba yung ating mga kababayan. But still, kasi pagka narinig natin ganitong mga cyber attack, di ba, natatakot yung ating mga kababayan. So siguro po sa inyo sa Digital Pinoy, ano po ang inyong maipapayo nang sa ganon ay hindi po maapektuhan yung ating mga personal accounts, Sir Ronald? Well, siyempre, totoo naman po yun, yung DDoS attack, hindi naman po talaga siya, hindi naman, ang layunin po nun ay hindi naman para nakawin yung impormasyon, kundi ho mag-deny ng serbisyo gamit ho yung pag ina-access niyo ho yung mga websites nila, yung mga systems ng mga target na na entities, no. Pero siyempre, hindi naman po natin dapat sa walang bahala yung posibilidad na sabayan din po ito ng iba pang klase po ng cyber attacks. So syempre para po sa ating mga kababayan, unang-una, kung kayo po ay merong mga online transactions na isasagawa bukas at mapansin po ninyo na medyo may pagbagal yung mga site na pinupuntahan ninyo kumpara po doon sa ibang mga site na usually halimbawa yung mga social media sites, yung mga iba pang web, mga news sites, pero halimbawa nagtatransact kayo sa isang let's say, nagtatry kayo mag-book ng plane ticket at medyo mabagal yung pag-load kumpara doon sa iba, ay baka po ito po ay nag-suffer doon sa isang DDoS attack. No? So, ang pwede ko natin gawin, ipagpaliban ho muna natin yun hong pakikipag-transaction to a later time, i-refresh ho natin yung ating mga browser nang sa ganon, hindi naman din po magkaroon ng transaction na hindi magre-reflect yung makakaltasan kayo ng pera pero hindi magre-reflect yung payment. Yun kasi yung isa sa mga inconvenience ng DDoS attack. Pwede hong makapasok kayo, so akala nyo okay na, biglang nung nagbabayad kayo, nagkaroon ng pag-lag yung sistema, no? So pwedeng makakaltasan tas hindi mag-reflect. So yun ho yung mga isa nating dapat bantayan. Kung mabagal ho yung mga site, wag na ho muna nating i-push yung ating mga transaction. And at the same time, syempre, pag-ingatan din ho natin na hindi ho tayo basta-basta. Yung usual na safety protocols ho natin na hindi ho tayo mamimigay ng ating mga OTP, hindi ho natin ipamimigay yung ating mga password at hindi ho tayo magkiklik na kung ano-anong link na ipinadala sa atin. Opo. Sir Ronald, bilang isang eksperto po sa IT, pwede bang mahadlangan yung ganong DDoS attack ng pamahalaan? Yes, pwede naman po. Meron naman pong mga systems, yung mga software ho na pwede hong gamitin para humahadlangan yan, no? Pero syempre, hindi naman din po, hindi naman ho Jurassic din yung mga nagsasagawa ho ng mga DDoS attack. Ibig sabihin, meron din ho silang prior knowledge kung hanggang saan po yung kaya ng mga DDoS blockers, no? So, ibig sabihin, pwedeng mapaghandaan ho nila or hahanapin ho nila yung mga site na hindi ho malakas yung mga ganitong sistema para ward off yung mga DDoS attack, no? Pero syempre, kung meron man pong kahinaan doon sa pagbablock, dapat po maging mabilis din yung pagtugon para fend off na yung ongoing na DDoS attack. So Sir Ronald, safe to say na wag muna ba na magkaroon ng transaksyon yung ating mga kababayan bukas? Pwede pa rin naman po. Obserbahan lang po natin na kung mabagal po yung mga site na inyong pupuntahan at meron ho kayong transaksyon, ipagpaliban ho muna natin or i-refresh ho natin. Kapag ho bumagal, wag po muna nating ituloy. Pero nevertheless, kung working as usual naman po, pwede naman pong ituloy. Opo. Nabalitaan nyo rin ho ba, Sir Ronald, yung isinusulong po na Eman Atienza Bill laban po sa cyberbullying at iba pang mga cybercrime? At ano po ang inyong reaksyon dito?
Yes, nabalitaan po natin at wini-welcome ho natin itong inisyatiba ho na ito ni Senator J.V. Ejercito na naglalayong amyendahan po yung ating anti-cybercrime bill. Maganda hong hakbangin ito lalo ho sa panahon ngayon na marami po sa ating mga kababayan na kung makapagbitaw ho ng mga salita online ay ganun-ganun na lamang na wala hong konsiderasyon doon ho sa estado, doon ho sa kalagayan ng mga taong pinagsasalitaan nila ng hindi maganda. At syempre, meron din ho talagang mga pagbabanta, merong mga paninirang puri na napapalagpas ho dahil ho hindi ho ganun kalakas yung ating batas. Ngayon yung pag-aamyenda po dito ang mag-empower po sa ating pamahalaan na una, mapanagot din po yung mga nagpapakalat ng hate speech at ng harassment. Pangalawa, magkaroon din ho ng sapat na tulong doon ho sa mga biktima nito. Kasi yung isang problema ho, kahit humapakulong ho natin yung perpetrators, the damage has been done. Kumbaga, nagkaroon na ng epekto sa mental health ng biktima. Correct. Tapos wala hong, hindi ho sapat yung tulong na naibibigay. So sa ilalim po ng panukalang batas si Senator Ejercito, naglalaan po ito ng pondo para ho sa ating mga institusyon na naglalayong tulungan yung mga biktima na talaga hong nagkaroon ng mental health problems dahil ho sa mga pangbabas sa kanila. Opo, ano naman po ang inyong masasabi, Sir Ronald, kasi may mga reaksyon din naman yung iilan na maari daw pong malimitahan ang freedom of expression online nito nga pong inihaing panukalang batas na ito. Alam niyo po, nabasa ko po yung buong batas at categorically binabanggit ho doon na protected speech ho ang satire, ang opinion at ang critical na discussions. So ibig sabihin, hindi naman ho porke tumutulad sa ho sa isang tao o sa isang grupo o isang ahensya ay automatic na mapapanagot ka po doon. Kung maayos ho yung diskurso, ang kailangan naman ho kasi ngayon maayos na diskurso. Ang problema ho kasi sa ibang mga kababayan natin, maganda yung diskurso, babatuhan ho natin ng kung ano-anong ad hominem na salita, ng mga pamamaraan ng pagsasalita, doon ho nagkakaproblema. No? So, sa tingin ho namin ay meron naman hong proteksyon pa rin ho doon sa malayang pamamahayag ng opinion. At gayon pa man, syempre, kailangan din po nating bantayan na doon ho sa deliberasyon ng panukalang batas na ito ay hindi ho mawala itong mga safeguard na ho ito na nangtitiyak ho sa ating karapatan para sa malayang pagpapahayag ng ating mga opinion. Sa inyo po ba sa Digital Pinoy, Sir Ronald, meron po kayong mga tinutulungan na ating mga kababayan na biktima po ng online harassment o scam? Yes po, meron po tayong mga tinutulungan at marami ho sa kanila kinokonekta ho natin doon ho sa ating mga kapartner na ahensya, yun hong mga lumalapit ho sa atin na meron hong mga kaso ng online bullying, mga online harassment, ay dinudulog ho natin sa mga ahensya kagaya ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at sila naman po in turn ay nag-iimbestiga ho doon ho sa mga kasong inilalapit ho natin. Opo. And with that, Sir Ronald, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat din po. Mag-iingat din po kayo. Magandang umaga po. Nakausap po natin ang national campaigner ng Digital Pinoys na si Sir Ronald Gustilo, isa pong eksperto sa information technology at e-commerce platforms.